nakakapagtaka naman yan. Bakit? Hindi mo ba tiningnan muna bago ka nagpasya na gumawa ng isang hakbang para yung hakbang na yun tatanggalin mo ang isang senador. Hindi mo ba pinag-aralang mabuti yun? Dapat nga nag-due diligence man lang siya, di ba? Alam mo, ang batayan ng hindi yung publicity. Kung hindi yung recording. So ang tanong mo, na-record ba? Record, nasa CCMS. Hindi naman hindi pinabli, sikreto na. Kaya akala nila yung kadadaldal mo at saka yung kaka-interview mo sa media, yun ang nagbibigay ng puwersa o efficacy doon sa desisyon. Hindi po yun. Ang in-expect kong nandyan, si Senador Joel. Ayun nga, Hindi ba napabalita na mukhang si Ombudsman Boying ay pupunta sa Senado? May daladalang sulat. Para sa ganun ay iabot yata yung sulat na kung saan ay pinatatanggal si Senador Joel bilang senador. Yan ang nakita ko. So, in-expect ko na si Senador Joel ay nandun. Ay siguro, napansin niya, hindi wala na dapat ipakipagtalo kasi mukhang hindi na ata itutuloy ni Ombudsman Boying ang sulat dahil sa napatunayan na palang na-discovering dismissed na pala ang kaso 2019 pa, yung kasong kinaharap ni Senador Joel Villanueva. Parang nabigla pa si Ombudsman Boying na na-reverse pala. Kasi nakakapagtaka naman yan. Bakit? Hindi mo ba tiningnan muna bago ka nagpasya na gumawa ng isang hakbang para yung hakbang na yun tatanggalin mo ang isang senador. Hindi mo ba pinag-aralang mabuti yun? dapat nga nag-due diligence man lang siya, di ba? Hindi lang. Pati ba yung mga kasama niya, hindi niya tinanong? O yung tinanong niya, hindi rin alam ng mga kasama. Malamang po. Ang problema saan, may nilabas na clearance September 9, 2025 Ombudsman na wala na nung kaso doon na pending. Iba naman yung clearance. Iba yung pinag-uusapan yung kay Senador Joel. Kay Senador Joel, panahon pa ni Conchita Carpio Morales. Panahon pa ng predecessor ni Martires. Ombudsman Martires. 2016 yun, napagkamalan yatang nagkasala si Senador Joel kasi ang pinagbasihan isang communication na parang 10 million nata ng kanyang PIDAP ay pinagamit sa mga Napoles. Ang problema, yung ginamit na ito, base lang sa mga accounts na nababasa ko. Letterhead. Yung letterhead na ginamit ay Buhay Party List. Samantalang si Senador Joel ay Sibak. At pagkatapos, yung pirma niya yata doon na nag-endorse nga ng project, kinwestiyon niya sa NBI. Tama po. Napatunayan naman na hindi niya pirma yon. Pineki daw pala. So ito naman kasi, 2016 pa yung order ni Ombudsman Morales. Conchita po yan. Conchita Morales. Tama po, Conchita Carpio Morales. Conchita Carpio Morales. 2016 pa yun. Kaso, nakapag-motion for reconsideration si Senator Joel. Hanggang sa mag-retire naman yung isa at napalitan siya ng bagong ombudsman. So 2019, nung mapagpasyahan, na ni-reverse pala yung naunang order ni Conchita Morales. Conchita Carpio Morales. Ang pinagbasihan nga yung hindi niya pirma yon at mali yung letterhead. Sa mga tweet, napalitan yung desisyon. O kaya, nung makita siguro, gano'n, hindi na siya tumuloy sa Senado. Hindi ba? Kasi daw, meron pa rin meron siya sinasabi. Ginawa daw po yung pasikreto Secret decision daw po yun sabi naman ni Ombudsman na Uncle Sam Martires, paano secret nandun nga sa system nila na isang click mo lang, makikita mo na dismiss na pala. Tsaka makikita mo CCMS. Ayan, di ba? Yes po. Naka-computerize pala naman na mukhang nagkulang lang sa pag-due diligence parang case category management system. Yan, na isang pindot lang pala dyan, makikita pala lahat ng kaso. Nasa system yun At saka, alam mo, ang batayan ng
hindi yung publicity. Opo. Kung hindi yung recording. So ang tanong mo, na-record ba? Record na record. Nasa CCMS eh. Hindi naman hindi pinablis, sikreto na. Meron kasi taong ayaw naman magpapublish. Halimbawa, si Joel, sinabi niya, total, nanalo naman siya. Nagpakatahimik na lang. Tahimik na lang, Si Ombudsman Martires naman, tahimik naman yung tao na yun. Wala naman gusto magtanong sa kanya, siguro naman. Nagawa ko na yung tungkulin ko. Sabi niya ko, ba't ako magsasalita? Hindi kagaya ng predecessor niya na babae. Ayan, yung... Daldal ng daldal yun eh. Sinundan mo ng bago ngayon. Gusto rin mong magpa-media. Akala nila yung kadadaldal mo at saka yung kaka-interview mo sa media, yun ang nagbibigay ng puwersa o efficacy doon sa desisyon. Hindi po yun. Sukat na ang desisyon po ay dumaan sa proseso at na-record ng tama. At tinignan ng record. Pinindot mong ganyan, nandun talaga. Tapos na yun. Walang sikreto doon. Paano kung nandun ako? Nagtalo na naman kami ron. Oo nga po. Kasi tinatanong niya yung kaharap ng media eh. Okay ba, alam niyo ba na na-dismiss? Mga batang media at hindi rin po namin alam eh. Na na-dismiss pala yung kaso. Yun talaga. Bakit? Requirement po ba yung nalaman ng media? Hindi nga ho eh. Yun nga ang pangyari. Sana ko nakalagay yun. Kailangan po ba ilathala? Obligado bang ilathala yun sa pangapahayagan? Kailangan ba naitala sa isang malapad na periodiko? Ng mga ilang araw? Ganun Hindi ba yun? naman nata requirements yun, ano? Hindi requirement yun. Well, Nelson, alam ko, marami kang gusto itanong dyan sa ombudsman eh. Hindi, kasi may bagong balita dito, Sen, ha? Si Ombudsman Remulla din ang nagsabi nito. Kakikita ko lang kanina, ayaw na ni Bryce Hernandez na mag-apply ng state witness. Matras na rin ba? Matras na. Nauna yung mga Diskaya, ayaw na rin. Diskaya, parang ayaw na nila kasi nag-invoke na sila ng kanilang karapatan. Pero ang sabi dito ni Ombudsman Remulla ay mananatili daw na ay cooperative witness pero hindi na bilang state witness. Anong difference nun, Sen, pagka cooperative o state witness? O di tawagin niyo yung ombudsman. Hindi naman ako nagsabi rin. Ba't ako tinatanong? Yun ang no? Ang itanong mo dyan, bakit naging ganun ang kapasyahan? Bakit nag-atrasan? Ayun nga ho. Naalala mo yung Diskaya, sila'y sumagot lang naman at sila'y nag-respond lang naman doon sa call ko noon nung ako ay chairman. Gusto ba niyong makatulong sa Estado na ma-prosecute natin ito? Gusto niyo ba na mapanagot natin yung mastermind? Kumbaga sa isda, yung pinakamalaking isda ang ating mahuli. Mahirap po kasi ito sapagkat alam niyo, may sakripisyo dito. Maring natatakot kayo. Masasapanganib ang buhay ninyo. Marami kayong magiging kalaban dito. Pero makipagsapalaran kayo kung pinag-uusapan ay malalagay din kayo sa alanganin. Kasi kung ninanais nyo na wag na kayong masama sa criminal prosecution, meron pong binibigay na remedyo ang batas. Pumayag kayo na maproseso kayo, kung qualified kayo, maging state witness kayo. Sa paraan na yan, matutulungan yung Estado. Kasi kung walang lalabas na whistleblower dyan. Kasi ang labas mo dyan, whistleblower ka eh. Tama po. Sino? Kamukha nung tinesting namin yung 15 contractors na nandun. Yung listahan ng Pangulo yan, di ba? Yung natirang na nandun, mahigit silang 10 eh. Totoo ba kanya na humihingi ng ganito na 25%? Tinanong lang, hindi po. Lahat sila hindi po eh. Samantalang alam naman nilang open secret na yun eh. Lahat naman ng... Totoo po. 25 hanggang 30%. Pero lahat sila. Sinabi, hindi po totoo. So inakala nila yun ang parang para makover up nila yung katotohanan. Di ba? So in this kaya, nagsabi, sige po kanya, nagpasya na po kami. Tingnan ko kung talagang totoo. Kailangan makareceive ako ng sulat mula sa inyo na talagang gagawin niya. Maingat tayo eh. Sumulat sila. O sige kako, gawin ninyo yung dapat ninyong gawin. Ilahad ninyo yung gusto ninyong ilahad. Nasa sa inyo yan. Ganun na nangyari. Ngayon, nakakala nila ngayon. Hanggang ngayon, sinasabi ng iba na
pinoproteksyonan ko daw. Ayun na nga po, ilang ulit yun na sinagot yan, Sen. Para bagang Ang nag-aabogado na kayo. pinoproteksyonan ko dito, Jen, Opo. Nelson, ay yung kapakanan ng Estado. Alalahanin po ninyo, ang kinulimbat po ng mga ito ay pera po ng bayan. Oho. Lahat po ng buwis ninyo na talagang ibinuwis nyo, pati buhay po ninyo, ibinuwis ninyo para lang makapagbayad kayo ng buwis. Opo. Tingnan po ninyo yung kinasadlakan nito. Walang kapararakang talagang mahirap na yan. Nabaldas talaga po, nabaldas isang talaga araw pera. sinabi natin mga halang ang kaluluwa ng mga taong ito. Opo. Para lang matulungan natin ang Estado na mabawi lahat ang kinamkam na yan at hindi po nila pera yan, gumamit tayo ng magagamit na mga taong kagaya ng mga ito na magpapasya kahit na mapasapanganib ang buhay nila. Magturo. Ang naituro, initially, 17 congressmen. Ayan, Opo. ayan na. Hindi ba nila naintindihan yun? Sino ba ang nagturo pa ng iba? Wala na. Opo. Yung mag-asawang diskaya lang. Ang kapalit lang nun, yung inihingi nilang maproteksyonan sila, karapat-dapat naman dahil sa mapapasanganib ang buhay nila. Totoo. Di ba maintindihan yun? At palagi nilang sinasabi, hindi po. Hindi ko sila pinoproteksyonan. Nasabi lang nila kasi, nang dahil na nakipagtalo ako na bago sila maproseso, ay kailangan muna nilang isole ang kanilang Yun ikinulimbat. na nga po, oo. Magtatalo na tayo talaga dyan. Ayaw nyo talagang ilagay sila sa state witness protection program. Hinahanapan sila nung requirements Hinahanapan nyo daw. sila ng requirement na wala naman sa batas. So, ibig sabihin yan, hindi kayo tapat. Ayun. Hindi kayo tapat, hindi nyo gusto talaga na